Marami pa po ang isinugod sa ospital sa buong maghapon sa unang araw ng bagong taon. Kasama na riyan ang mga nasabugan ng pulbura at ng paputok na napulot lamang nila. Yan ang aking sinaksihan. Nanganganib mawala ng 2 kamay ang 13 anyos na lalaking ito. May butas din siya sa tiyan, mga sugat sa mata at iba pang bahagi ng katawan. Ang sanhi, sumabog ang napulot niyang paputok ayon sa medic na nagdala sa kanya sa ospital. Natanong ko sa kanya, gano'n kalakas yung sabog? Parang granada raw, sabi nung kasamang kaibigan ng nanay. Tumanggi ng magbigay ng payag ang ina ng bata, dala ng bigat ng emosyon. Pangsyam siya sa mga biktima ng paputok na isinugod sa East Avenue Medical Center ngayong araw. Nabangga naman ng nakainom na rider ang 11 anyos na babaeng ito na nagdulot ng sugat sa kanyang likod. Dapat nga padandahan kasi maraming kabataan. Kaso siguro sa lasing na pabilis po yung takbo niya. Isa lang siya sa mga isinugod sa ospital na biktima ng vehicular accident habang sinasalubong ang bagong taon. May mga biktima rin ng bugbugan. Sa Quirino Memorial Medical Center, 17 ang naitalang firecracker-related injuries simula kahapon. 89 naman ang biktima ng paputok na dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Nasabugan din ng paputok ang kamay ng isang pasyente sa Tondo Medical Center. Sa tindi ng tinamong pinsala, tuluyan ang pinutol ang kanyang kamay. Heavily intoxicated yung patient, hindi niya alam kung ano yung nakaputok sa kanya. Pero most likely baka may hinawakan siya na malakas na paputok. Isa lang siya sa mga itinakbo sa ospital dahil sa paputok na umabot na sa halos 40 kaninang umaga. Pero nadagdagan pa ngayong maghapon, kasama na riyan ang 9 na taong gulang na batang ito. Nagka-second degree burn siya sa mukha at sugat sa kamay matapos masabugan ng pulbura pasado alas 8 ngayong umaga. Yung bata nagpaputok po, bigla niya po kasing sinindihan, tas eto na mabiglang tingin, sa kanya sumabog po sa mukha niya. Fountain daw na pinagsama-sama daw po. Kumbaga mga tira-tirang paputok. Nag-ipon din ng pulbura ang batang ito mula sa mga gamit na paputok kasama ang isang kaibigan. Nakakuha po siya ng Goodbye Philippines. Tapos nilagay yung mga pulbura po, nilagay niya po sa cups. Nagsindi po siya ng posporo. Yung namatay po yung sa posporo, may baga pa po. Napunta po dun sa pulbura. Bigla po sumabog. 2 lalaking nasa edad naman ang nabiktima ng ipinagbabawal na Goodbye Philippines na pumutok malapit sa kanila. Tinamaan naman ng lusis ang isang bata kaya namaga at may sugat ang kanyang kanang mata. Sugatan naman ang labi ng isang lalaki matapos tamaan ng kwitis. Ayon kay Dr. Bulseco, kung naputukan kayo, mainam na pumunta sa ospital para makontrol ang pagdurugo, maiwasan ang impeksyon at mabakunahan kayo kontra tetano. Dahil naman sa pinagbabawal na bogang nilaro ng ilang magkakaibigan, nalapnos ang kalahati ng katawan ng 10 taong gulang na lalaki sa Cavite. Akala po nila wala lang naiwang apoy doon sa loob ng boga. Nilagyan po uli nila ng ka-nature. Paglagay po, sumiklab, inabot po yung damit niya. That time na yun, nasa trabaho po ako, naka-duty. Naisugod naman sa ospital ang bata pero kahit mag-iisang linggo na ang lumipas, iniinda pa rin niya ang sakit. Bukas po, pinababalik po kami. Follow-up check-up, di po siya makakapasok. Kasi bawal po ma-expose yung sugat niya sa mga baka daw po ma-infection. Base sa monitoring ng Department of Health, mas mababa na 64% ang firecracker-related injuries sa bisperas ng taong 2025 kumpara noong 2024. Pero posible raw madagdagan kung may mga late report. Mas mababa rin ang bilang mula December 22 hanggang January 1 na nasa mahigit 300 kumpara sa mahigit 500 noong nakaraang taon. Mas mataas ang bilang ng indiscriminate discharge of firearms o yung nagpaputok ng baril ngayong salubong sa 2025. 27 ito kumpara sa 20 noong nakaraang taon. 5 ang nasaktan dyan, mas konti kumpara sa 7 noong nakaraang taon. Maliban po sa 21 po na aresto ay may puti po tayong at large na suspect po suspects po bagamat sila po identified. 3 naman ang nasugatan sa 6 na insidente ng ligaw na bala. Yung 3 pong reported injured po as a result ng stray bullet po ay nadala naman po ito sa ospital at nalapatan po ng lunas po. So out of danger na po sila as reported to us.
Nabalot ng smog o pinaghalong usok at fog ang ilang bahagi ng Metro Manila kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Nag-iwan din ng sandamakmak na basura ang selebrasyon. Saksi si Bernadette Reyes. Kaliwat ka ng basura ang bumungad sa mga kalsada kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Tulad sa Taft Avenue sa Pasay kanina kung saan maagang naglinis ang mga tauhan ng City Hall. Sa ilang bahagi ng Pasig, tambak rin ang mga basura sa daan. Nadatnan pa naming hinahakot yan ng mga truck ng City Hall. Maging sa Maynila, gabundok ang mga naiwang basura. Kaya naman pinagtulungan na yung linisin gamit ang mga walis at traktora. Balat ng buko po, karamihan. Usual na basura rin po. Natural lang naman po pag bagong taon, talagang maraming basura. Ngayong unang araw ng 2025, ganito karaming basura ang bumungad dito sa Recto Avenue. Ayon sa Department of Public Services, eto raw ang mga basurang naipon simula kahapon hanggang kaninang madaling araw. Bukod sa mga basura, nabalot din ng smog o magkahalong usok at fog ang ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Naobserbahan yan sa Maynila tulad sa P. Burgos, Jones Bridge at Divisoria. At kahit bandang alas 2 na ng hapon, kita pa rin ang smog sa kuhang ito sa bahagi ng Mandaluyong at San Juan. Patuloy ang pangangalap ng pinal na datos ng DENR pero ayon sa Swiss research firm na IQ Air, umabot sa unhealthy level ang hangin sa Maynila ngayong araw. Ang air quality index na yan, mahigit 15 beses na mas mataas sa pamantayan ng World Health Organization. Naitala rin yan bilang ika-16 na pinakamaruming hangin sa mahigit 100 lungsod sa listahan. Ito yung air quality monitoring equipment na ginagamit ng DENR-EMB para masukat ang air pollutants sa kapaligiran gaya na lamang ng mga pinong alikabok. Hindi lang sa kapaligiran may epekto ang ganyang hangin dahil ayon sa eksperto, posibleng makasama yan sa katawan ng tao. Itong mga fine particles na to ay maaring makarating o makapinsala sa ating bloodstream at sa ating respiratory system. At sa case po ng pagpapaputok, meron hong mga toxic substances ay maaring mag-cause ng cancer. Mas mapanganib daw ito sa mga may comorbidities tulad ng asthma at cancer kaya pinapayuhan sila na huwag muna lumabas o magsuot ng face mask. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Kasabay po ng pagpapalit ng taon, dagdag bayarin ang sasalubong sa mga consumer tulad ng taas singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water. Pero may good news naman para sa mga kasambahay at ilang minimum wage earner. Saksi si Maki Pulido. Bagong taon, bagong taas singil sa ilang mga bayarin. Simula ngayong araw, unang araw ng 2025, epektibo na ang taas singil ng Maynilad at Manila Water. Kung customer ka ng Maynilad, 7 pesos and 32 centavos per cubic meter ang average na dagdag singil. 5 pesos and 95 centavos naman sa Manila Water. Sa Marso na uli magkikwenta ang MWSS Regulatory Office kung magkakaroon ng pagbabago sa singil ng mga water concessionaire. Sa taas ng mga bayarin, hindi pa nababayaran ni Marites ang singil sa tubig mula noong Nobyembre. Kaya habang sarado ang maraming negosyo noong bisperas ng bagong taon, magdamag na bukas ang kanilang karinderya para makaipon ng pambayad. Survive talaga nga makaahon sa bayaran, sa pang-araw-araw. Wala pang anunsyo ang Meralco o mga electric cooperative. Pero dahil pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na singilin ng National Grid Corporation ang kinontrata nitong reserbang kuryente noong 2024, posible ang taas singil sa kuryente. Mahigit 3 bilyong piso yan na sisingilin sa mga electricity consumer ng 3 hanggang 6 na buwan. Pag tinaasa naman lang, kawawa naman kami. Maawa naman sila sa amin. Sabi naman ng Toll Regulatory Board, may nakasalang sa kanilang mga petisyon sa pagtaas ng mga toll fee. Ayaw pa nilang sabihin ang detalye nito. Pero kung matuloy yan, sabi ni Antonio na biyahero ng gulay, mga consumer ang tatamaan. Siyempre po, tataas ang konti yung mga kalakal natin dahil po yung ipapatong natin yan sa mga
ito po mga kalakal natin ibebenta. Simula rin ngayong araw, tataas sa 15% ang SSS contribution. 10% nito sagot ng mga employer habang 5% sa empleyado. Pero may bahagyang pagtaas naman sa sweldo ng mga kasambahay at minimum wage earner. Para sa mga kasambahay sa Metro Manila, mula 6,500 na minimum wage, simula January 4, 7,000 pesos na ito. 1,000 ang dagdag sa sweldo ng mga kasambahay sa Northern Mindanao at Caraga mula 5,000 to 6,000 pesos. May 23 pesos namang dagdag sa sweldo ng mga minimum wage earners sa Northern Mindanao. 50 pesos naman sa Caraga na ibibigay sa dalawang tranche ngayong buwan at sa Mayo. May good news din naman para ngayong buwan ng Enero. Bumaba ang presyo ng LPG ng kumpanyang Petron epektibo ngayong January 1. 90 centavos per kilo o katumbas ng 9 pesos and 90 centavos kada regular na tangke. Wala pa namang anunsyo ang iba pang kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.